Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Mark, isang intern sa St. Jude Hospital sa Maynila. Baguhan pa lang ako at ang bawat araw ay puno ng kaba at pag-asa. May pangarap akong maging isang mahusay na doktor tulad ng aking ama. Ngunit sa lahat ng aking pinagdaanan, ang isang gabing iyon sa lumang kapilya ang hinding-hindi ko makakalimutan. Buong buhay ko, hindi ako naniwala sa mga multo. Pero ang gabing iyon ang tuluyang nagpabago sa pananaw ko. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang gabing iyon ay isang tipikal na gabi ng duty, ngunit biglang nagkaroon ng hindi inaasahang kaganapan na nagtulak sa kanila sa isang lugar na matagal nang pinandidirihan ng lahat. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Bandang 12:00 ng hating gabi, isang malaking aksidente sa bus sa EDSA ang nagdulot ng pagdagsa ng mga pasyente. Nagkagulo ang emergency room, puno ng mga sugatan at naghihingalong tao. Kailangan namin ng mas maraming espasyo para sa mga bangkay. Mark, kailangan nating gamitin ang lumang kapilya. Wala nang ibang mapaglagyan. Natigilan ako sa sinabi ni Reyes. Alam ko ang tungkol sa lumang kapilya. Matagal na itong sarado, puno ng mga kwento ng kababalaghan. Reyes, sigurado po ba kayo? May balita po kasing di maganda dyan. Mark, walang oras para sa mga kwentong barbero. Emergency ito. Kailangan natin ilagay ang mga bangkay. Sumama ka sa akin. Si Alcaraz, ang head resident, ang nag-utos sa akin. Wala akong nagawa kundi sumunod. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko, iniisip na produkto lang ng pagod at stress ang mga takot ko. Ang takot ay isang nakakahawang sakit. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Pagdating namin sa lumang kapilya, agad kong naramdaman ang lamig sa loob. Hindi lang lamig ng hangin, kundi lamig na tumatagos hanggang buto. Amoy luma at may bahid ng amoy ng kamatayan. Binuksan namin ang malaking pinto na gawa sa kahoy, at bumungad sa amin ang isang malawak na espasyo na nilalamon ng dilim. Ang tanging ilaw ay mula sa aming mga flashlight. Mark, tulungan mo akong iset up ang mga stretcher. Habang inilalagay namin ang mga bangkay, naramdaman kong may nakatingin sa akin mula sa dilim. Pilit kong ibinaba ang aking tingin, sinasabing sa sarili ko na imahinasyon ko lang ito. Pero hindi ko maiwasan ang panginginig. Habang inilalagay ko ang isang bangkay sa stretcher, bigla akong nakarinig ng mahinang bulong. Sino yan? Alcaraz, ikaw ba yan? Ako? Wala akong sinasabi. Busy kami, Mark. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho, pero hindi ko na maalis sa isip ko ang bulong. Maya-maya, habang naglalagay ako ng isa pang bangkay, nakita ko sa aking peripheral vision ang isang anino na gumagalaw sa sulok. Isang babae. Nakaupo. Alcaraz, may babae sa sulok. Pasyente ba siya? Walang pasyente dito, Mark. Mga bangkay lang. Baka gawa lang ng pagod mo yan. Lumingon ako sa kinaroroonan ng anino. Wala na siya. Walang tao. Pero sigurado ako sa nakita ko. Bigla akong kinilabutan. Nagpatuloy kami pero hindi na ako mapakali. Bawat galaw, bawat tunog, tinitingnan ko. Maya-maya, nakarinig ako ng malakas na pag-iyak. Narinig mo ba yon, Alcaraz? Ang alin? Wala akong naririnig. Hindi ko na kinaya. Napatingin ako sa kanya at sinabi ko. Alcaraz, may nag-iyak. Hindi ito imahinasyon ko. Mark, kailangan nating tapusin ito. Hindi tayo pwedeng magpabaya. Pero habang nagsasalita si Alcaraz, lalong lumakas ang iyak. Unti-unti naging parang ungol. Tiningnan ko ang sulok kung saan ko nakita ang anino kanina. At nandoon siya. Nakaupo pa rin.
Ngunit ngayon, nakatingin na siya sa akin. Ang kanyang mukha ay balot ng puting belo, ngunit sa ilalim nito, nakita ko ang kanyang mga mata. Pula. Lumuluha. At puno ng galit. Hindi ako makagalaw. Parang napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko mayalis ang tingin ko sa kanya. At sa tabi niya, nakita ko ang isang bangkay. Ito ang bangkay na huling inilagay ko sa stretcher. Mark, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nakatitig dyan? Tumuro ako sa kanya. Siya po. Nandyan. Sinundan ni A. Alcaraz ang tinuro ko. Pagkakita niya, namutla siya. Sino yan? Sino ka? Ang babae ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang putol na kamay ay nakaturo sa akin. Mark, tumakbo. Dali. Tumakbo kami palabas ng kapilya, hindi na lumingon. Ang iyak ng babae ay umalingaw-ngaw sa aming likuran. Hindi namin siya kinaya. Kinabukasan, lumipat ako ng ospital. Ayoko nang bumalik sa St. Jude.